Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at ito na nga, napakalupit na mga pangyayari na ganap kahapon tungkol po dito sa hearing ng pagdukot kay Pangulong Duterte. Tila nabahag po ang mga opisyal natin sa PNP at talagang nagtago ho dito sa palda ni Romualdez. Naku naman. Akala ko ba mga atapang-atao kayo? Akala ko ba talagang matitindi ang inyong tapang, lalong-lalo na si Torre? Pag hindi nyo na yan, kukunin ko yan. Yung pala, magtatago ka lang sa palda nito ni Remulla. Naku naman. Hindi tama yan. Hindi mo pala kayang panindigan ang iyong mga pinaggagawa. Nung tinatanong na kung sinong nag-utos sa'yo, nung tinatanong na kung bakit mo dinala sa dahig, hindi ka na makasagot. Kaya ibig sabihin nun, nabahag ang buntot mo. At ito na mga, ewan ko kung amo mo ba itong si Remulla. Pero as far as I know, DOJ is not your immediate superior. Diba ang commander-in-chief ninyo, walang iba kung hindi ang Pangulo. Hindi ho itong sekretary ng DOJ. At sa katunayan, ang DOJ po ang nasa ilalim yan, NBI. Hindi po, never po nangyari na napailalim ng DOJ ang pulis. Ewan ko bakit ngayon tila tameme kayo ni Marbil para kayong asong nabahagang buntot doon. Walang maisagot, hindi kayang panindigan ang ginawa ninyo. Yun po ang matindi doon eh. Hindi nila mapanindigan kung bakit nila dinala si Pangulong Duterte sa dahig. Ang sabi nga ng mga senador natin, hindi naman sa pinipigilan natin yung pag-aresto. Diba? Wala namang problema kung gusto ninyong arestuhin. Wala namang problema po dyan. Pero ang problema ho dyan hindi yung pag-aresto. Ang problema po dyan bakit ninyo dinala sa dahig. Pwede naman yung arestuhin dito, di ba? Pwede nyo namang arestuhin dito, dalhin sa korte, tapos doon i-inquest, doon lahat gawin yung mga procedure. Pero hindi ho dalhin ho sa dahig. Wala akong dahilan para dalhin ho sa dahig. That po illegal po yan. Kahit po yung ex-Supreme Court Justice na umaten po dyan sa hearing, sinasabing illegal ang ginawa ninyo. Di ba? Ang linaw po niyan, illegal according to a Supreme Court Justice. Di ba? Illegal. Itong dating Supreme Court Justice. Pero alam mo, pagka ikaw ay former Supreme Court Justice, ikaw ay nire-respeto at ginagalang at para ka na rin itinuturing pa rin na kasalukuyang justice. Di ba? Kasi hindi naman po bibitaw ng mga salita yan na pabalang. Imposible ho. Kailangan talagang marespeto at the same time kung ano yung karanasan niya bilang isang Supreme Court Justice. Di ba? At ang linaw ho, mamaya papaliwanag natin, ang linaw na sinabi niya, illegal. Sa madaling salita, mga kababayan, itong si Torre at saka si Marbil, hindi na nila kayang panindigan. Yun ang malupit dito. Hindi nila kayang panindigan yung ginawa nila. Yun lang yun eh. Ewan ko nga Ito si Torre, puro yabang kasi itong animal na to. Akala mo kung sino itong di ba meron pa siyang interview. Actually, nagpahamak sa kanya yung lintik niyang interview na yun. Bida-bida ka kasi. Yan ang problema sa'yo, Torre. Bida-bida ka. Mantakin mo, sabihin mo na pinagplanuhan mo na yan, matagal na yan. Meron ka pang plano, may report ka pa, may document ka pang dala-dala, tapos sinasabi mo pa, yabang mo kasi. Yung bibig mo talaga, sobrang yabang mo. Sabihin mo pang, bigyan nyo ng aeroplano, ang bahala dyan. Pero nung tinatanong ka na ngayon kung sino nag-utos sa'yo para magdala at bakit mo din hindi ka na makasagot. Diba? Natameme ka na. Diba? Ano ibig sabihin po nun? Wala ka pala. Wala yung tikas mo. Wala yung tikas mo. Isang malaking katarantaduhan po pala yung tikas mo. Diba? Bida-bida ka lang. Yun ang totoo. Wag na ho tayo magmahang-mahangan. Pero yun ang talagang nangyari ho dyan. So ito, panoorin po natin Umpisahan po muna natin. Medyo maraming party po kasi ito itong ating tatalakayin. At papaliwanag natin kung anong mga tunay na nangyari. At alam mo yun, ako kasi honestly may part na medyo nabitin ako. Although merong na-contempt. Although gusto ko talaga makontempt, walang iba kung hindi po itong si Torre. Dapat talaga si Torre ang makontempt. Bakit to? Siya yung nag-execute ng lahat ng plano. 'Di ba? Ibig sabihin, siya may alam. Actually, sabi niya nga siya pa nagplano 'di ba? Isang malaking ewan ko. Puro kayabangan kasi. So, siya daw nagplano tapos nung tinatanong na, tameme na. At saka kitang-kita mo, hindi niya masagot ng diretso. Ibig sabihin, talaga nagsisinungaling. Ay, naku, kung ako senador diyan, buti na lang hindi ako senador. Hindi totoo Hindi ko naman po minamaliit po si Senator Bato, si Senator Amy o si Cayetano o si Senator Robin. Hindi ko naman po siya minamaliit sila. Naintindihan ko yung kasi parang lumalabas na nagkasundo. Na-a-attend sila pero hindi ko contempt. Kasi noong una, di ba, nagkakaroon ng problema pa sa pag-attend. Tapos sinasabi na hindi pwede. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis. So siguro nag-meet halfway sila. Hindi namin kayo papakontempt, basta umattend kayo. Although na-contempt, although ngayon, binawi na naman nung walang kwentang Senate President, di ba? Mantakin mo, anak ng wewe. Walang bayag. Yun ang masasabi ko sa'yo. Magtago ka na sa palda mo. Sa palda ng jowa mo, Shart, Evangelista. Wala kang bayag na Senate President. Yan ang katotohanan. Wag na tayo magpagago. Magbuhat tayong paikot-ikot. Wala kang bayag. Dapat palitan ka na bilang isang Senate President. Sana kaya talagang dapat manalo ang mga Duterte senators para palitan to si ano. Kasi ngayon, hindi na independent ang Senate.
Eto, simpleng-simple lang. Hindi na ho independent ang Senate at talaga nga namang sunod-sunuran na lang sa Pangulo. Yun. O kaya sunod-sunuran na lang kay Romualdez. Yun ang totoo yun. Kaya walang kwenta. Ito, panoorin muna natin. Siya nga nagsabi na siya nag-oversee sa operation. Tapos hindi niya alam na kung dinala o hindi. I hope we can reconsider the contempt citing because, sir, kaya ho nag-suffice sa certification of Kanina pa Prosecutor kami General. nagre-reconsider, Secretary Boying. pero kaya ho nag-suffice Thank you, Madam Chair. Madam Chair, if Yes, you may... the ambassador is cited in contempt. I'm sorry. Yan. Kaya mga kababayan, kahit papaano po medyo pasalamatan naman natin. Pasalamatan naman po natin ho itong mga senators na ito kahit papaano nanindigan na i-cite in contempt itong isang sinungaling na ito. Pero gayunpaman, nakakairita talaga kasi hindi pinirmahan ni Senate President. Walang kwenta talaga. Talagang dapat, sabi nga may napanood ako, meron ako narinig na dapat labanan ho ni Senator Amy itong pag hindi pagpirma ni Escudero dahil ito ay pagdalapastangan po sa kanyang chairmanship bilang doon sa pagdinig na yan, di ba? So, medyo questionable yung hindi pagpirma at pagpapalaya dito kay itong ambassador na ito. Naman talagang reglementary period. May warrant kami galing ICC. What's the reason for the rush to The Hague na hindi man ninyo madala sa isang husgadong Pilipino? As to the nuances of orders higher than Wala namang order sa time limit eh. On the Ang orders sabi lang, given to me. i-aresto, di ba? Yes, ma'am. Wala namang sinasabi ngayon na, now na. Meron bang ganon? I just executed the orders given to me, which is to arrest him and bring him to the plane. That will bring him to the Hague, Hindi ma'am. pa rin yan ang dahilan kung bakit kayo nagmamadali. Ang taas-taas ng blood sugar ng tao, may edad na. Nakikita naman na hilong-hilo na, natulog na. Ba't nagmamadali-dalin sa Hague yan? Nadali na ninyo arestado na ninyo Ba't pa ninyong pinipilit na bumiyahe na kaagad-agad? What's the real reason? Kasi kung talagang reglementary period does not apply, yardstick lang. Ano talaga yung totoong rason at wala nang iba? Di sana sinabi nyo nung unang pagdinig, malinaw naman na lahat ng simula noong unang pagdinig hanggang ngayon, pilit ninyong iniiwasan, sumagot ng totoo. Ano ba talaga yung dahilan? Alam mo kasi maganda yung punto dito Although paulit-ulit na nga lang kasi nga ayaw umamin itong tukmul na ito. Pero sa totoo lang, dapat po masagot yan. Bakit minadali? Yan ang napaka-importante. Pangalawa, bakit hindi dito hinarap sa korte sa Pilipinas? Which is every expert in this, yung hindi mga anti-Duterte, bawat abogado na tanungin, basta hindi anti-Duterte, isa lang ang sagot. Dapat dinala sa korte sa Pilipinas. Napakalino po niya, napakaganda po niya. As a matter of fact, ang ganda nga nung pinopoint out ni Cayetano. Gusto ko yung pinopoint out niya doon Nagkaroon ng batas na dalhin sa korte sa lahat ng mga uhulihin na dalhin sa korte at dapat merong guidelines yung mga paghuli. Hindi pa pwedeng basta huli-huli ng walang warrant. Kasi nga nung panahon daw ni Marcos Sr., ay kaya nga ironic talaga itong nangyari. Nung panahon daw ni Marcos Sr., umaaresto ng walang warrant. Kaya nga nabago yung konstitusyon at kasama diyan sa binago ay yung pag-aresto ng warrantless arrest. So merong guidelines siya yung habang yung crime nangyayari o pinopursue mo yung taong na gumawa ng crime, ganoon. Pero syempre alam naman natin kay Pangulong Duterte it was long time ago. So hindi pa pwedeng warrantless arrest diyan. Dapat merong kautusan mula sa korte ng Pilipinas. Yan po ang purpose ng batas na sinasabi ni Cayetano. Ngayon bakit hindi nagawa? Ngayon hindi makasagot etong nag-execute na si Torre. Kaya nga po dapat dito ito talagang kinokontempt Tapos pangalawa, bakit minamadali? Dapat inantay muna yung abogado. Anong purpose ng pagra-rush? May utos? Hindi, ito, makinig kayo mabuti. Kanina naisip ko. Kasi parang, di ba sinasabi nga ni Senator Bongo, ganda ng speech ni Senator Bongo. He was so frustrated ano ang nangyari. At sabi niya, parang nonsense na daw lahat kasi nga, nandun na si Pangulong Duterte. Naisip ko lang, siguro malamang sa inyo, ikaw yun rin, naisip nyo ito. What if hindi bumaba ng eroplano si Pangulong Duterte? What if lang? Siyempre, papaligiran yung eroplano, magkakaroon ng commotion, o hindi naman siguro, kung kakalad ka rin man siya sa loob ng eroplano, talagang it would be chaos, ika nga, di ba? What if, nung bumaba na siya, mula sa eroplano, hindi siya pumayag na pumasok dun sa bus, papuntang Villamor. Diba? Kasi, kaya niyang gawin yun. And at that time, marami ng tao ang nagsusuporta kay Pangulong Duterte. Ibig sabihin, it's just a matter of
30 minutes or 1 hour na ma-delay ni Pangulong Duterte, for sure, there will be a revolution. Yung pilitin mo si Pangulong Duterte na ikarga sa eroplano at hindi siya pumayag, hindi siya tumayo, kumapit lang siya sa upuan niya o kaya kumapit siya sa mesa niya. I mean, kung ano lang this is a scenario na iniisip natin na maaring nangyari sana para hindi siya talaga madala. Isipin nyo, it would be a revolution. That's for sure. Bakit? Ang dami na nagtipon-tipon eh. Kita nyo naman nung dinala, grabe yung pagtitipon ng tao. Pero ano ginawa ni Pangulong Duterte? Until to the last minute, inisip niya ang tao. Inisip niya ang taong bayan. Inisip niya na ayaw niya ng gulo. As a matter of fact, paulit-ulit niya sinasabi doon sa mga pulis, you are just doing your job. Ganun ang paulit-ulit lang niya sinasabi. Sige lang, sumusunod lang kayo sa batas. Sumusunod lang kayo sa utos. Sumusunod lang kayo sa inyong trabaho. Trabaho niya yan. Hindi ko pinipersonal kayo. Yan ang paulit-ulit. As a matter of fact, kasama yan sa speech ni Senator Robin. Imagine niyo na lang yung scenario na yun. And yet, PRRD stood his principle na, hindi, ayoko ng gulo, kaya ako na ang magbibigay, ako na ang sasama. Imagine niyo na lang yun hindi niya sinunod yun. Gulo yan, sigurado ko. Sumunod pa rin po siya. Kasi nga po, matinong tao si Pangulong Duterte, hindi katulad ni Torre, di ba? Yun ang totoo Si Torre, hindi niya nga may paliwanag kung sino nag-utos sa kanya. Di ba? Doon pa lang, hindi mo na kagad sino ba nag-utos sa'yo? Hindi siya makasagot. Madali kayo. Ma'am, I will reiterate my answers a while ago. The position that my mission is just bring him to the plane that will bring him to The Hague. As to the rush, if you consider it as rush, It is a I am rush. not in Kasi the, I am dapat not privy. dadalhin pa yan sa husgado, di ba? That is your, that is the, No, if that is the law, sir. If that is the impression that was delivered to you, ma'am, ang sa akin lang is, those are beyond my competence to answer. Kung sa tingin nyo rush yan, it's not rush. It's something that I have to do na talagang isakay lang sa plane because that is the order that was given to me. As to the other nuances of that order, I may not be able to answer that intelligently or competently. Yes, baka may maidagdag si Ambassador Lacanilao. Yan. Dahil nandun din kayo, may nakita ba kayo na dahilan kung bakit kailangan pumunta sa The Hague? Total, kayo ang madalas pumunta sa abroad at kinatawan ng Pilipinas. May dahilan ba kung bakit nagmamadali tayo? Hindi po ako aware o competent para sagutin po yung ganon. Kasi ang sa akin naman ho, ang naging role ko lang yung nung nag-volunteer ako na samahan si former President Muta ICC. Lahat tayo hindi alam ang dahilan kung bakit nung araw na yon kinailangan talaga isakay at dalhin sa Hague kahit may sakit, kahit may karapatan pumunta sa husgadong Pilipino, kahit hindi pa nakikita ang pamilya, ang doktor, ang abogadong pili. Talagang kinakailangan dalhin na talaga sa The Hague. Ambassador Lacanilao, I find your answers very misleading Kanina pa, yung sinasabi mo na hindi mo alam na hindi pala siya dinala sa competent court. Grabe yan, Sabi niya, hindi niya alam. Hindi daw niya alam. Pero all throughout the video na makikita ninyo sa pangyayari, siya po yung kalbong sumusunod-sunod. Hindi ko siya nilalait, Pero blessing in disguise yung magiging kalbo niya, kitang-kita siya. Siya yung all throughout sumama kay Duterte mula sa eroplano hanggang mapunta sa tawag dito doon sa eroplano din uli, yung sa pangalawang nilipatan. Mula sa pagbaba ng Hong Kong hanggang doon sa nilipatan na eroplano papuntang The Hague, kasama siya. Tapos sasabihin niya, hindi niya alam kung bakit hindi nadala sa korte. Napakasinungaling talaga. Kaya tama talaga si Bato dito sa pag-contempt. Sobrang sinungaling nitong taon to. Competent Judicial Authority. Hindi mo alam. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam. I'm giving you a chance. Opo, yan kasi yung yung do not know. Kasi ito yan yung parang sinagutan doon sa ICC. Tinanong siya kung naidala ba yan sa local court o doon sa na korte ng pinanggalingan niya. Ang sagot niya, do not know. Tingnan niyo kung gaano kagago Pero siya ang kasama mula doon sa pinagbabaan ng eroplano galing sa Hong Kong. Mantakin mo yun, tapos sasabihin niya, hindi niya alam. Hindi naman siya nawala sa tabi sa paligid. Sira ulo rin, Deserve mo yan, kaya lang, yun lang, mahinang nila lang si Escudero. Pero deserve mo yan makontempt. Mr. Senator, ano po yung nabanggit ko kanina? Yun po. Nandun ka, the whole time, galing sa tube hanggang doon sa Villamor, nandun ka. Hindi mo rin alam, hindi mo pa rin alam na hindi siya dinala sa Judicial Authority.
Yes, Mr. Senator. Hindi mo alam. Hindi alam ang puto. So you're lying. Nanggagago. You're lying. Lying talaga. Madam Chair, I move to cite in contempt Ambassador Lacanilaw. Last chance, hindi mo alam if nilabas sa Villamor si PRRD? Hindi mo alam? Hindi po, Madam Chair. Okay, there's a motion to cite you in contempt. I have to affirm. There being no contrary motion, we uphold the motion to cite Ambassador Marcos Lacanlilao in contempt. Thank you, Madam Chair. I'm giving you the chance already kanina. Sabi ko nga, ayaw namin gamitin yung power to contempt dito, to cite in Ayun na. Antayin nyo. To the rescue na si Superman. contempt, pero halata na nagsinungaling ka. Ayun na. Nasa dokumento harap-harapan na po. Ayun na. Naman yung ganito, konting respeto Ma'am, po. again, may I clarify? Ayun na. Please. Ayun na. Ma'am, it's an extradition form. That's why the questions are answerable by another jurisdiction, but not our jurisdiction. So it's very hard to answer something that works in a different manner. Hindi nga sir, ang tinatanong namin sa kanya is kung nandun man siya the whole time, hindi man niya, alam niya na hindi dinala si President Duterte sa isang competent court. Nga ho, Tapos sabihin niya, hindi niya alam. Kaya ho siya nga nag-suffice. nagsabi na siya nag-oversee sa operation. Tapos hindi niya alam na kung dinala o hindi. I hope we can reconsider the contempt side. Ano to, aregluhan? Remulla, ako nagtatanong lang, to aregluhan? Ha? I hope you can reconsider. Ako nagtatanong lang, mahilig ka ba talaga sa aregluhan? Ha? Kasi baka mamaya talaga mahilig ka sa aregluhan. Kasi, hindi ko alam ha. Baka pati yung kaso nung anak mo. Ako nagtatanong lang naman ako, hindi ko naman hinuhusgahan. Ako nagtatanong lang, baka pati yun, inareglo mo. Inareglo mo po ba yun? Ako nagtatanong lang ha. Ito ay a question, not a judgment. Kasi dito, ang hiling mo sa aregluhan eh. Lantara na nagsisinungaling yung bata mo, tapos sasabihin mo ngayon, baka naman pwedeng reconsider na natin to. Ano to? Balato? Ganon? Kasi ganyan ang mga ano eh. Sensya na, ganyan ang mga nasa gobyerno, mahilig yan sa, balato mo na lang sa akin to. Ano mo na lang sa akin to? Balato na to. Ano talaga eh, medyo hindi lang marunong sumagot ng bata ako eh. Balato mo na lang to. Ganun, ako nagtatanong lang sir ha? Ganun po ba? Ganun po ba sir? Oh, hindi. Hindi, ako, I'm questioning you. Because, sir, kaya ho nag-suffice sa certification Kanina ng pa kami Prosecutor General. nagre-reconsider, Secretary Boying. Pero kaya ho nag-suffice sa ICC, kaya tinanggap nila yung certification po ng DOJ is because under their system of government, under the system of the ICC, ang prosecutor is competent judicial authority. That's Wow, why may bago na siyang batas. Ito, kasi nga, doon sa Article 59, dapat dadalhin sa local court. Ibig sabihin, yung Korte ng Pilipinas. Sinasabi niya ngayon, yung ICC daw, kaya pumayag tinanggap si Duterte doon, ay dahil tinatanggap daw ng ICC na yung DOJ ay local court. Oh. Kasinungalingan. Antindi ng kasinungalingan. No? Alam mo kung bakit isang malaking kasinungalingan yan? Sabi nga nung Supreme Court Justice na naandyan, sinasabi niya, kaya nga magkakaroon pa ng hearing on September at doon palang aalamin kung katanggap-tanggap po ba etong si Duterte. Doon pa lang siya tatanggapin kung akusasyon, nasa jurisdiction ba nila. Yun yung sinabi eh. Kasi nga, ibig sabihin po, hindi pa totally masasabi mong legal yung pagkadala kay Pangulong Duterte. Dito, pinangungunahan mo na naman. Remulla, ganyan na ganyan ka. Dun sa kaso ni Tebe sa Timor-Leste, lagi mo pinangungunahan yung bansa ng Timor-Leste. Lagi mo sinasabi, uwi na yan, malapit na yan, uwi na yan. Mag-abang na kayo sa airport, mag-abang yung mga media sa airport. Uuwi na yan, next week uwi na yan, sa susunod na buwan, uuwi na yan. Kasi ano mo kasi ito si Remulla, yung tapang nito, yung masyado siyang confident na, masyadong mayabang na. Nakakala mo lahat alam niya. Kahit yung gobyerno sa ibang bansa lagi niyang didiktahan na, hindi, ano na yan, sigurado yan kasi hindi naman papayag ang Timor-Leste na ganito. O yun, ano sabi ng Timor-Leste? Sorry, you're denied. Gago! Eto ka na naman, nagmamagaling ka na naman. Sasabihin mo, tinanggap ng ICC yung DOJ bilang judge or judiciary dito sa Pilipinas. Walang sinasabing ICC ng ganyan. Saan mo nakita yan? May sarili ka talagang lingwahe, no? Very foreign to Ambassador Lacanilao.
hindi naman ho madaling malaman yan unless kung until ho pinaliwanag yan ni Justice Ascuna sa atin. Ay, Na magkaiba po talaga ang pagtingin. Hindi naman kailangan maliwanagan national. Sabi naman national eh, ang liwanag naman po nun. Balikan na lang natin si General Torre. General Torre, ano ba talaga yung dahilan kung bakit nagmamadali? Sinabi mo na hindi naman... Madam Chair, you have ruled already the cited in contempt. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, if Yes, you may... the ambassador is cited in contempt. I'm sorry. Diba? Yan Yes, ang panalo. General Torre, please, we'd like you Arrestuin to be na yan, itali na. a little bit Hindi. more forthright and straightforward. What was the real reason for the rush? You yourself said this was an arrest with a warrant. Therefore, no reglementary period as articulated by Article 125 applies. Bakit kayo nagmamadali? Eto nga, may sakit yung tao. Ma'am, I don't have that impression na nagmamadali ako. I waited for 12 hours. I worked for 12 hours to make sure that... Kasinungalingan din yan. Nag-antay ng 12 hours not because inaantay niya si Duterte o yung abogado. Nag-antay sila ng ganong katagal kasi wala pa yung eroplano. Yan ang sinabi ni Delga, inantay niyo yung eroplano. So ibig sabihin, kung nandyan pala yung eroplano, agad-agad binahe niyo si Pangulong Duterte. Wala pa kasi yung eroplano kaya hindi niyo nabiyahe. Tapos sasabihin ninyo, ang tagal nyo na nag-antay. Ang tagal na inantay doon sa eroplano. Hindi dahil sa inantay ninyo magkaroon ng abogado si Pangulong Duterte. Sino nga? Ako. Mr. Chair, may I make a motion to contempt Torre? Pinapractice ko na, malay nyo. Yeah. May I cite Torre in contempt due to his ignorant on the law and due to his hari ng sablay? Yung purpose namin is to bring him to the plane because that's the order. That's my order and that's my mission. So, Who gave you the order? Sir, Who gave you the order? the Chief of the Philippine National Police, sir. The Chief PNP. Anong the chief? Sino yung the chief? Pakilinaw nga, Torre. Ang labo mo naman kausap. Sino the chief? Baka the... You are giving order to the CIDG. Who gave you that order? Sir, I'll invoke my executive privilege. Bakit executive privilege po? Paano naging executive privilege po? Yan na, hindi na makasagot. Pasok, Remulla. Tapos na eh. Sino nag-order? Ano yung tanong, ma'am? O ba, hindi ikaw ang tinatanong, bakit ikaw ume-eksena? Kunwari ako, senador kunwari lang naman. Mr. Chair, hindi ho siya yung tinatanong ba't siya yung sumasagot. Will you please understand the rules here in the hearing? Unless your name has been called, you cannot answer. You shut up. Alam mo, pagka mga ganyan talaga, mapipilitan talaga ako. You shut back up. Ganun, gaganunin ko talaga yun sa hearing pagka madaldal. Hindi siya mantakin mo tinatanong si Torre, sumasagot si Remulla. Can I know the Ay, sorry, si Marbil pala tinatanong, si Remulla ang sumasagot. Kasi before we continue, ma'am, I'd like to ask for the consideration of the body because can we have a 2 minutes break so I can just whisper to you? I'll give Ikaw man pala desisyon ka. Ano ka? Sino ka? Tumakbo ka muna senador. Hay. Pala desisyon ka. Pwede ba mag-break muna tayo? Nagsasabi niyan, senador. Can we have... Antindi mo, Remulla, ibang level yung pagiging confident mo. Alam mo, ang swerte mo, Remulla, wala na si Miriam Defensor. Lagot ka talaga doon. Hindi, alam mo, eto hindi ko lang pinost kasi ayoko naman ma-offend yung ibang senador. Pero i-status ko dapat to eh. Sabihin ko sana, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit kailangan natin si Lambino, si Marcoleta, si Kibuloy sa Senado. Kasi ako, sigurado ako, pag itong tatlo na ilagay mo sa Senado, at saka si Rodriguez pala, ay magiging hard. Hindi yung, naintindihan ko, yung iba kasi hindi nila style eh. Wala naman po masama nun. I mean, kanya-kanya yan eh. Kanya-kanya sila ng style, how to approach issues sa lipunan. Actually, kasama din pala si Jimmy. Si Jimmy rin, madiin pag nagsalita. Yung iba talaga, kailangan talaga natin. Kasi nga, walang paligoy-ligoy. Walang paligoy-ligoy. Actually, mga dapat pa nga eh. Dito ko nga naisip bigla. Naisip ko talaga to. Dapat pa din, pare si Philip Salvador, talagang isa sa mga unahin na natin yan. Kasi yan ang matapang din. Hindi man yan abogado, pero matapang din ho yan tao na yan.
talagang, ako ito to be honest, nung una, ito totoo ito. Para lang sa kaalaman ninyo. Ako, honest na tao ako, hindi ako yung plastic. Nung una, hindi ako masyadong convinced kay Philip Salvador. I know he is a good friend of Senator Bongo. I know he is a loyal Duterte supporter. Alam ko yan. I know, kaibigan siyang matalik ni Senator Robin. Pero somehow, although hindi ko naman naisip na hindi siya iboto, pero somehow, medyo parang napapaisip ako, naku, paano ito? Anong dahilan para iboto ito? Dahil ng taong bayan, So, yun doon namin ikakampanya, parang ganun. Parang siya naisip ko. Pero nung nakita ko siya unti-unti sa mga campaign, etong taon to may bayag. Yun ang sinasabi ko. Kailangan natin ng may mga bayag. Marami na ako kasi ngayon ng medyo matalino, magaling, pero medyo may pagka, ayaw bumanat, ika nga. Kasi parang, hindi ko alam kung anong dahilan, style nila, o ganun ang personality nila, whatsoever. Pero ganun, di ba? Ayaw bumanat. Ako, parang hinahanap ko yun Hinahanap ko yung Miriam Defensor Hindi ko sinasabing Miriam Defensor ito mga sinabi ko Yung tapang ng ganun. Ngayon, posible bang magawa ito ng mga to? Pwede. Dagdagan lang ang aral. Di ba? Pag nag-aral ka naman pag talagang pinag-aralan mo bago kayo mag-session, tapos i-combine mo nung tapang, hindi ang gandang resulta nun. Kesa naman yung, oo nga, nag-aral, pero wala namang bayag, di ba? Anuhin mo yun. Katulad ni Chis Escudero. Matalino, maboka, maraming alam, maraming karanasan, di ba? Pero walang bayag. Ano nangyayari? Para tayong tanga. Magko-contempt yung isang chairman ng komite, biglang kukontrahin mo. Anong tawag mo dun? The break, very, very short. But in the meantime, can we just finish Senator Bato's query? Oo, tapusin lang po natin, tapos mag-break po tayo. Okay, si Senator Bato, please. May tinatanong yata siya kay Chief PNP. At ito ay may kinalaman sa chain of command lang naman. Pakaliwanag, sinabi na naman ni DOJ... That's executive privilege po. Basta usapan na po within the executive... Ikaw nagdidesisyon? Basta ikaw na pala nagdidesisyon ngayon sa Kamara, sa Senado. Tingnan mo yung sagot ni natin, tapos mag-break po tayo. Okay, si Senator Bato, please. May tinatanong yata siya kay Chief PNP. At ito ay may kinalaman sa chain of command lang naman. Pakaliwanag, sinabi na naman ni DOJ... That's executive privilege po. Basta usapan na po within... Basta. Ikaw ang nagdidesisyon. Ang lupit mo, Brad. Isa kang alamat. Ikaw nagdidesisyon sa Senado. Alam mo, naku, hindi ko papayagan to kung ganito. Sa totoo lang, pasensya ka na, Senator Amy. Ikaw ang... Hindi kasi hindi pwedeng si Bato Si ang talagang kailangan bumara diyan, si Amy, dahil siya po yung siya po yung chair, di ba? Siya ho si Miss Chair. Mr. Chair, siya ho yun di ba? The executive department, hindi na ho namin pwedeng ilabas dito. I think those matters are matter of executive privilege. Maliwanag. The decision-making process of the executive department, especially on the top level, kasama na po kami, ay executive privilege. But I have gone as far as saying, I gave the clearance. Yes, you have. Clearance, but not the order. Well, it can be interpreted both ways, sir. Anong it can be interpreted? Hindi magkaiba yung clearance. At nanggaling na utos. Anak ka ng wedding. Grade 1 ka ba? Hindi, sorry pero grade 1 ka ba? Pag nag-utos, uutusan ka. O halimbawa lang, yung janitor, uutusan. Oy, pumasok ka doon sa conference room na may meeting sila. Diba? O pupunta ngayon yung waiter, yung janitor doon sa conference room. Tapos meron nakaharang na sekretary doon sa labas. Bakit? Kasi siyempre, lahat ng pumapasok doon, executive lang. Hihingi ka muna ng clearance doon sa secretary. It doesn't mean na yung secretary nag-utos, papasukin tong janitor. May nag-utos. Sino yun? Yung head ng janitorial service. Yun na nag-utos. So para sabihin mong equivalent yan, hindi equivalent yan. Remulla. Tarantado mo pati... Ay naku, Remulla, ako napupuno na sa'yo. Ako talaga sa'yo. Mr. Chair, I move to contempt Remulla for being... Ayoko naman sabing stupid, pero... I want to move in motion. Motion to contempt Secretary Remulla for do not understand what he is talking about. Well, klaruhin natin, sir. You gave the order or you gave the clearance? I gave the clearance to the SILG. To the SILG? Yes. So meaning the SILG was the one who gave the orders to Yun, ang linaw noon. Anak ka ng wewe, sasabihin mo magkapareho. the PNP?
Well, that's why we are citing executive privilege, because we do not want to be drawn into this long discussion. Yes, I'm sorry it's so long, but it's also because certain witnesses have been so evasive. Arresting the president or the former president is not a quintessential and non-delegable power of the president, di ba? Yun ang maliwanag sa Senate versus Ermita. Wala namang information that's not available elsewhere. Kasi pinag-usapan na ni General Torre na nautusan siya ni Chief PNP. So, ano yung problema sa executive privilege dito? Hindi naman kayo military o diplomatic corps, hindi naman diplomatic communications to ng Pilipinas at ICC. Wala naman kaming tinatanong sa ganun. Bakit hindi masagot yan? Maliwanag naman po yung Supreme Court at may limitasyon naman yung executive privilege. Tinatanong lang, sino nag-utos? Paano ba? Ano ho kasi, decision-making process po ng executive department ay mahirap pong ilabas lahat ng nangyayari. Ito yung purpose ng executive privilege. That's the purpose, that's the reason why this doctrine was drawn by the Supreme Court in the different cases. Ayan na. Wala na. Puro palusot na po itong si Rimulya. Wala talaga tayo makukuha dito. Alam nyo, mga kababayan, ito nga ho yung, nangyari. Diba, na-contempt po yung si Ambassador kasi nga nagsisinungaling siya na hindi daw niya alam kung nadala sa local court o hindi si Pangulong Duterte. Siya ho ang kasama mula sa eroplanong pag sinundo sa eroplanong galing Hong Kong, sinundo niya doon hanggang hinatid niya doon sa dahig, di ba? Tapos sasabihin niya, hindi ko po alam. Ano to, nag-disappear bigla si Pangulong Duterte sa harapan mo, nandun ka all throughout. Oh. Kasi nagbida-bida ka na ikaw ang nangyari kasi ito mga kababayan, sa totoo lang, feeling ko, siya yung siya yung inatasan. O ikaw ang parang mag-pretend na Interpol. Ikaw yung, hindi kasi mansinin niyo sabi sila ng sabi ng Interpol. Pero wala ka mahagilap na Interpol yan. Hindi, sumusunod lang kami sa courtesy lang ito ng Interpol. So parang akala ko nga nung una, sa totoo lang, akala ko partiho sila ng mga Interpol. Hindi po pala. So ibig sabihin, mga kababayan, isang malaking katarantaduhan po pala yung talagang nangyari. Di ba? Tapos, sasabihin niya ngayon, ay wala akong alam. Parang nahuli mo nang nakapatong. Sasabihin mo, hindi ko, wala akong ginagawa. Wala akong ginagawang masama. Faithful ako sa'yo. Parang ganun. Nahuli mo na yung asawa mo nakapatong, tapos faithful pa rin siya. Hindi, lang ito, nagtitiklop lang ako ng damit. Parang, tiklop ng damit, nakapatong ka. Oo, inaabot ko lang. Ba't bumobomba ka? Hindi, exercise ako. Bakit siya ka nakapatong? Kasi, nadapa siya. Yung huling-huli mo na, nagsisinungaling pa. Pakagago din, di ba? Ayan, na-contempt siya. Kaya lang, ito problema. Ayan. Siyempre, mga kababayan, dahil nga sa sobrang lupit po ng ating waiter ng pambansang waiter na si Chis Escudero. Ayan, I'm extremely disappointed by the decision of the Senate President, Chis Escudero. Ito ang nagsasalita dito si Senator Amy. Not to sign the contempt order issued by the Senate Committee on Foreign Relations against Ambassador Lacanilao. Ano pa yan? As a result, hindi ko kasi mabasa as a result of inexplicable decision of the Senate. Senate President, Ambassador Lacanilao is free to walk. Naku po, hours after the matindi. Sa madaling salita, bahagang buntot. Ito. Sino ngayon? Ito ang tanong dito. Sino ngayon na nag-utos dito kay Chis Escudero na wag niyan sundin ito? Wag mong sabihin, Chis Escudero, desisyon mo na naman yan. Wag mong sabihin na ikaw lang ang nagdidesisyon. Alam mo, nakakalungkot talaga eh. Pinost ko nga ito sa FB ko. Nakakalungkot kasi talagang kontrolado na nila lahat. Para na talagang martial law nangyayari sa Pilipinas. Kontrolado na po ng kung sino ba nagko-control. Si Marcos ba? Parang duda naman ako si Marcos eh. Walang alam yun eh. Mahinang nila lang yun eh. Feeling ko talaga nagko-control niya si Lisa Marcos. Dinidiktahan niya. Tapos baka si Romualdez talaga kinokontrol. Tapos wala nang magawa. Basta yung si BBM, bigyan mo lang dyan sa tabi. Ayos na yan. Diba? Pa-take mo lang yan ng okay na yan. Ha? Tapos tayo nang bahala sa pagpapatakbo ng gobyerno. Baka ganun eh. Ano sa tingin ninyo? Hindi, ako sa tingin ko, naniniwala talaga ako sa sinabi ni Pangulong Duterte na mahinang nila lang si Marcos. He cannot plan these things. Hindi niya mapaplano itong ganito. May ibang nagplano dito.
It's either yung asawa o si Romualdez. I-comment nyo nga kung sino sa tingin ninyo nagplano nito. Yung asawa ba si Romualdez? Diba? Imposible ko kasi. Napakalabo po na si ano ho ito. Si Marcos ho. Ito naman si Chis Escudero. Wala talagang dapat palitan na ho ito. Wala palang kwenta talaga itong maman to. Walang bayan. Wag na lang mag-hearing. Hindi, alam mo, kanina nga nung una, nung pinanonood ko yan, ang haba-haba, nung ako'y naglakad, as in, kasi ang goal ko sa Japan at least maka 10,000. Kung possible nga, 15,000 ang aking steps kada araw. So, lakad lang ako ng lakad habang nakikinig nitong hearing na to. Alam mo, unang naisip ko, tangina, walang kwenta tong hearing natin. Bakit? Wala namang aamin kahit huling-huli mo na, hindi sila aamin. Kahit anong balik-tarin mo, walang aamin dyan. Kaya nga sabi ko, nung narinig ko yung sinabi ni Senator Robin na parang nag-usap sila, na parang pinagbawalan silang i-contempt, o parang sinabihan sila, o parang napagkasunduan, I'm not sure kung anong talaga nangyari. Pero yung sinabing ganun, sabi ko, tangin, ano pa? Ba't pa tayo nag-hearing? Ba't pa pala kayo nag-hearing? Kung hindi nyo rin naman pala kayang i-contempt yung nagsisinungaling, di ba? Pero nung kinontempt ni Bato tong feeling ko hindi sumunod si Bato Feeling ko hindi sumunod si Bato sa usapan Kinontempt niya itong si pangalan nito, si Ambassador, di ba? Nagulat siguro. Kaya nga parang may video, di ba? Nakita niyo nung na-contempt siya, parang nagulat, parang sandali, akala ko ba usapan natin, wala contempt, kaya nga kami natin. Parang nagulat. Ang problema. Ito ang problema. Ang desisyon na nandun sa Senate President. Walang kwenta yung Senate President natin. Ewan ko kung under desire din ba ito ni Lisa Marcos o alam mo, sorry Chis ako nagtatanong lang Chis. Ito tanong lang, kanino ka ba under desire? Kay Heart Evangelista o kay Lisa Marcos Gago! Hindi, ako nagtatanong lang kasi ito, alam mo, hindi maganda para sa iyo to. Diba? Hindi maganda. Bitin nga ang mga Pilipino kasi kitang-kita na nagsisinungaling si Remulla, nagsisinungaling si Marbil, nagsisinungaling si Torre. Tapos ito ang pinakamatinding lantarang pagsisinungaling. Nung kinontempt, tsaka mo pa hindi pinirma. Anong klase to? Tigil nyo na yung hearing. Walang kwenta talaga yung hearing. Tigil nyo na yan. Kung hindi nyo pala kayang i-contempt ito. Diba? Nonsense ito, panoorin pa natin tong part na to. Asher, ano ang argumento ni Secretary Remulla at former Supreme Court Justice Ascuna? Monica, itong Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ito ang batas na pinanindigan ni Justice Secretary Crispin Remulla na basihan kung bakit inaresto at isinuko ng pamahalaan sa International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag ni Secretary Crispin Remulla, maaari namang isurrender si former President Duterte batay sa International Humanitarian Law o IHL. Taliwas ito sa sinasabi sa unang Senate hearing ng international law expert na si Attorney Alexis Medina na maaari lang maging basihan ng surrender kung kusang sumuko si Duterte o kung foreign national ang sangkot. Bunsod nito, nagkaroon ng balikan ng tugon ng Secretary of Justice at si Senador Amy Marcos, chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Liwanagin natin, ang surrender option kapag foreign national. Ang liwaliwanag po niya nandito sa ating batas at hindi rin kayo nag-intay ng request for extradition even though only 12 to 15 hours as measured by... Wala pong particular reference yung 9851 sa foreigner. Dito po sa offender lang ho, sa accused. Yun lang po ang reference ng 9851. Makikita natin, kasi kinalkal na natin dito sa Senado, nanggaling rin sa Senado yan, na ang nakasaad sa Article 17, yung dulo, RA 9851, talagang maliwanag na surrender para sa foreign national. Ngayon, ang sinabi, sinurrender daw natin. Yan naman ang bagong script nila. Noong una may warrant, ngayon, sinurrender daw natin. Ang labo nga itong batas na to kasi para applicable lang daw yan sa foreigner. Hindi pa pwedeng isurrender natin ang ating kababayan doon. Naniniwala naman si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna na may residual obligations o may nalalabi pa ring obligasyon ng bansa matapos ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Kaya dapat pa rin anyang makipagtulungan ng bansa sa warrant of arrest na inilalabas ng naturang international tribunal. Therefore, in my view, the warrant of arrest is illegal. However, I believe that the surrender is not, because the surrender must be pursuant to a treaty, and therefore, our own law, Section 17 of Republic Act 9851, brought back the Statute of Rome, even after withdrawal, because it requires that a surrender must be pursuant to the applicable treaty.
Dahil dito sinabi ni Azcuna na ang aplikableng treaty o kasunduan ay ang Statute of Rome at dapat sundin ang Article 59 ng naturang international treaty na binuo ng ICC. We have to follow Article 59 of the Statute of Rome, which requires that the custodial state, namely the Philippines, must first bring the arrested person to a local court to determine two things: whether or not the person is really the one named in the warrant, second, whether or not the person has been informed of the charges against him or her. This was not done. Therefore, there was, in my view, a violation in the act of surrender. Linaw no? Monica, kinwestiyon din sa pagdinig ng Senado ang partisipasyon sa pangyayari ng Philippine Center on Transnational Crime o PCTC. Na-cite in contempt ang Special Envoy ng Office of the Special Envoy on Transnational Crime na si Marcos Lacanilao na inihain ni Senador Ronald Bato de la Rosa dahil umano sa pagsisinungaling. Ngunit ayon kay Senador de la Rosa, nagsisinungaling o hindi nagsasabi ng totoo si Lacanilao sa ilan niyang pahayag na hindi nito alam ang ilang pangyayari. Gayong naroon siya upang aniyang mag-oversee o siyasatin kung tama ang proseso sa paglilipat kay Duterte mula sa Pilipinas hanggang sa makarating sa The Hague. Samantala, inako naman ni Secretary Remulla ang pagbibigay ng clearance para isilbi ang ICC warrant kay Duterte. Ayon kay Remulla, ang DOJ clearance ang maituturing na pinakamahalagang bahagi ng proseso sa pag-aresto sa dating Pangulo. Habang inamin naman ni Police Major General Nicolas de los Torre III, hepe ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, na hindi niya pinayagan si Vice President Sara Duterte na makita ang kanyang ama habang sila ay nasa Villamor Air Base. Dahilan ng PNP official, gabi na at halos 10 oras na ang nakalipas mula nang arestuhin ang dating Pangulo. Sa ngayon, Monica, ay patuloy pa rin ang pagdinig na ginagawa ng Committee on Foreign Relations at mahigit 5 oras na ito at mag-aanim na oras na ito na tumatakbo sa ngayon. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Ang ginawa, yan po ang sinabi ng Supreme Court, dating Supreme Court Justice na sinasabing illegal po yung ginawa. Hindi ho tama. Kaya nga alam nyo mga kababayan, dapat may managot talaga dito. Kung ako, abogado lang talaga ako at may kakayanan ako, ididemanda ko talaga to si Torre at to si Marbil. Kasama, hindi, walang biro ho. Kasi sila yung nag-execute di ba? Paliho talaga yung ginawa nila. Alam na ho natin yun. Aminin na ho natin. Ang pagbigay po sa isang Pilipino sa dayuhang korte ay hindi ho na ayon sa ating saligang batas. Napakalinaw po niyan. Pero gayon pa man, sa Pilipinas, wala na talagang kalayaan. Sa totoo lang, huwag na tayo maglokon. Wala na akong kalayaan. Kung anong desisyon nila, yun na yun. Wala na tayo magagawa. Kaya hanggang kailangan lang natin i-voice out yung ating mga ganitong klaseng hearing at gayon pa man, itong mga vloggers, kailangan talagang i-voice out yung katarantaduhang ginagawa ng gobyerno natin. Yun